morning guys, welcome to the video channel by Her TV. And for today's video, today's vlog, first we're gonna go camp sa Liliw dito sa may HNB. Today, we're camping and swimming. But before that, please hit subscribe or like on my YouTube channel para naman umakyat ang ating channel and makita ni algorithm guys. And a big thanks to the followers na nagpa-follow sa atin. So, for today's topic naman is yung topic na laging sinasabi ng mga mekaniko dito sa BYD, especially sa hybrid and PHEV na sasakyan na magkakaroon daw ng oil sludge, pwede magkaroon ng oil sludge, pwedeng magkaroon ng oxidation yung langis sa tubig, humalo sa makina, etc. etc. Guys, wala pa pong napapatunayan na may nangyaring ganyan sa BYD. Wala pa hong kahit sa Toyota, kahit sa ibang hybrid. Kasi ang sinasabi ng mga old mechanic, especially yung mga napapanood ko sa vlog, yung mga mekaniko na Pilipino natin na kung ano-ano mga pinagsasabi sa mga gantong klaseng sasakyan, wala pa pong lumalabas or wala pang naging issue ganun. Huwag natin pangunahan. Ngayon, kung sasabihin nyo, in 5 years, yung ganyan, antayin na lang natin. But for us, who is a real owner ng ganitong sasakyan, sa akin, this car is almost 2 weeks, coming 1 month na. Wala pa naman ako nakikita kahit anong issue. And I've traveled a lot. Lagi ko siyang kasama, lagi ako lumalabas. There are some short trips na hindi ko na binablog. Pero most of the time, hindi talaga gumagana yung engine. Kasi nga, especially short trip, kagaya kahapon, nag-Manila, Laguna ako, hindi ko naman ginamit yung makina. So, anong magiging issue nun kapag halimbawa hindi nagagamit? Or kung halimbawa magamit at biglang namamatay, kasi may technology na to si BYD. So, wag natin siyang pakialaman. Ayan natin siya. Kasi iba sinasabi, pag hindi nainit yan, kisyo ganyan, kisyo gano'n, lamig, init. Huwag natin kalimutan na itong si BYD, siya ang nag-number 2 sa thermal efficiency, sa thermal cooling efficiency, which is 46.06 guys. Masyadong mataas yun. Masyadong almost good to be true yun. Then, nag-number 1 naman si Geely. Then, the rest was 41%. So, yung mga 41% na yun, on my idea lang on my idea. Tingin ko yun talaga kailangan nila magpainit. Kasi wala naman silang special efficient cooling thermal na gano'n na sinasabi. Kumbaga ito, talagang pinag-aralan ng highly engineered to ng BYD. So, hindi tayo pwedeng magsabi na in ganto, in ganyan. Wala pong gano'n, wala pong hausya word na pwede tayong bitawan. So, para sa aming mga EV owners or PHEV owners, kagaya ng Seal 5 na meron tayo, kaya nga po sinishare ko sa inyo kung ano yung nagiging daily basis ko dito. So yun lang guys, ang ano ko doon, ang comment ko sa mga ganun mga nagsasabi na ganyan, na ang PHEV, ang makina niyan, ganun, pwedeng magkaroon ng oxidation, wala pa pong nangyayaring ganun. Wala pa po ako nakikitang ganun. Though there are some engineers na napanood ko from US, nakalimutan ko yung channel niya pero ilalagay ko na lang dyan. Siya, nireview niya yon na pwede rin magkaroon talaga. Wherein talaga namang ginagawa, talagang in-study ng Mobil 1. Mobil 1 yung langis na ginamit. So si Mobil 1, gumawa siya ng special langis para lang sa mga ganito. Para lang sa mga hybrid vehicle na ganito. Para hindi magkaroon ng problema yung engine. Cause of oxidation dahil on and off yung engine. Pero naman, syempre, hindi naman natin alam si BYD. Kasi nga, siya naman ang gumawa nito Hindi mo naman pwedeng i-apply yung Mobil 1 na langis na yun sa kanya. Kasi may sarili siyang theory which is yung dual mode intelligent. So sa kanya, hindi natin alam kung ano yung para sa kanya, kung ano yung langis para sa kanya. So, yun lang guys ang aking masasabi sa mga ganun, sa mga nagsasabi na ganun at ganyan. So anyway, magpapa-PMS na rin naman tayo. It's coming near because naka 1.2 na tayo, almost 1.5. Pero mahaba pa kasi 3.5 ang PMS natin Pero I'm gonna make it like 3,000 is okay na yun para at least maganda naman yung makita kung ano talaga yung ano sa kanya na dapat i-PMS. Especially yung engine.
So, babiyahin muna tayo guys and I'll get you updated, alright? But then, I just want to show you to see what happened yesterday kasi napasugod tayo kahapon sa mga small flood type of water doon sa Manila. Alam niyo naman sa Manila, pag umulan, ambon lang is bahagad. So, ayan, papakita natin sa inyo kung ano yung ilalim. So, basically, nothing happens. Still the same as the big battery. Wala ko nakita na nagkaroon siya ng problema. But this one is not, I don't know if it's metal, sticky. But ano siya, madikit. Yung structure ng kanyang cover. So okay naman, no problem. So maybe a minute, babiyahin na tayo guys. Let's go. Then last night, we charged the car. We charged the car into 100%. Umuwi tayo kahapon, we end up in 29%. Or in that 29%, you can still run around 20 to 25 kilometers. Some people saying, some reviews saying that you can still run until 30 kilometers. But then, pagka ganun kasi, pumapasok na yung engine eh. So, tumutulong na si engine. But then, yesterday, hindi natin nagawa yun. So, today, we're gonna make a combination of HEB. So, para makita naman natin kung magamit naman natin yung ating gas. Kasi it's been a while hindi natin nagamit yung gas natin para at least uminit naman yung engine. So, yun lang guys. So, pabiyahin muna tayo. Punta muna tayo ng Liliw. Alright. So, yo, what's up guys? Pabiyahin na tayo ng Liliw. So, might be hindi na tayo mag-polls. Baka mag-ano na lang tayo, H&B. Though it's quite dark ang ating travel. Medyo madilim. Tingin ko maulan. Pero doon naman sa lugar na yun, hindi naman flood area doon. Lagi naman tayong nagpupunta doon. Wala naman tayong na-experience na baha na hanggang tuhod. So, no worries. So, biyahe muna tayo guys. Let's go. Wow, ganda ng view. Mountains. So, dito tayo sa parang tayo dito pa Mayhay Liliw. Dito na tayo. Kanan. Yan. Dire-diretso lang to. Doon na tayo sa HMB. So, dito na tayo guys sa HMB. Nagkarlan almost Liliw. We are in 458% of state of charge natin. So, patayin na natin guys. So, 8 kilowatts, 63.9 ang tinakbo natin. So, we are here sa ito yung sakyan na Angelo. Ito naman si Blue. So, dumating tayo dito almost 12:10 and yung HMB parking. Naantay na natin yung papayo. And goods to go na tayo. Kunti lang dala natin guys. Sama na si Chichi dito sa kanyang napulot nating kahoy. Nadahon ng puno ng malunggay. Sanga. Tuwan-tuwa si Chichi oh. Tagla. Oh, sarap ng kain mo, di ba? Okay ba? Gusto? So, nag-horseback riding pa si Mrs. Papunta doon sa ating destination. At ring si Chichi. Aray ko. Malikot. Ano? Namang travel ka dyan. Alright. Dito sa HNB Farm. Palagi naman na tayo dito guys. One of our favorite campsite to. Kasi nga, mayroong internet. And may sapa. So masarap ditong refreshing. Mag-chill kasama ang family.
Sarap dito. Though meron ko nga lang dadaanan na 15 to 20 minutes na lubakan. Pero okay naman. Yung dalawang lovebirds ko nasa likod ko. So yan, pinapinidigan ni Chichi yung lugar. Ano ba niya? Amazing daw. Amazing. Amazing ba, Chichi? Amazing? Ha? So ito yung dadaanan natin dito, guys. Ang lubak. Lalo sa pag umuulan dito. Medyo maputik. Pero today, okay lang. Hindi pa naman weather rainy season. So, okay pa dito. So, yung kabayo doon dumaan. Ayun si Mrs. Tayo dito tayo. So, masarap din yung ganito. Kapag trekking ka kahit pa paano. So, 15 minutes to. Nalakaran. Dami nito pag inani, oh. Ang palaya. Oo. Alang matagal pa yan. Bata pa yan, eh. 3 buwan pa lang siya. Oh, very nice. Sa lakad muna tayo. So this way, not that way. Hindi tayo. Fishing well daw to. 10 meters ahead. Uy! Hindi madulas pagka nabasa ng ulan. Talagang super landas. Ayan guys. Malapit na tayo. So kabisado na natin dito. Dati kasi dun yung isang daan eh. Pero nagkaroon ng daan dito para sa tao. So dito tayo dadaan. Ayan. Oops. May mga ganyan daan dito. Dito ko lulusot. Papunta dun sa tatagusan nun. H&B. Ako pwede rin naman dun. Nga lang masukal. Dito tayo dumadaan. Alright. Here at the H&B farm. Arating din ang mga ibong ko. Ayan o. Tingin. H&B. So I don't know which kubo tayo. Hi! Saan tayong kubo? Sarap maligo kapag swimming. Alright, Chichi. So, nandito na tayo, guys. Ito yung na-rent nating kubo. Hindi tayo mag-swimming mamaya. Sarap. Pagpalamig. Ayan na. Tara sila, Bel. Uy, sounds okay. Be. Pag mo ko kausap. Kaya usap. Muna tayo mag-usap. Tayo lang. So, ready na ang food natin. Time to eat. Spaghetti. And steak na ginawa ni Angelo. Ready ba kayo mga mukbangers? Ay, nakabidyo. Ay, yay! Nakabidyo tayo. Di ba kung kapag ngayon eh? Hindi, sa YouTube to eh. Pag ito gamit ko YouTube. Di ba siya nakakuha? Dito ko. Hindi ako mangyari. Nakalagyan mo dito sa basket. Let's get it on. Lagyan mo natin dito. Picnic group. Yun lang. Guys, move on. Nakabalik pa lang sakit, oy. Di pa rin na move on na kito. Extinction Wala pa nga mante. Bili pa nga ako ng melon. Masarap. Day 2. So, good morning guys. Say hi, good morning, Chichi. Ito tayo dito natin dito sa HMB. Cooking na si Mrs. And,
Yan yung mga kasama namin. So, nilinis na natin yung kulungan dito. Yung si Bel. At siya nagbusa dito sa kanyang kulungan. Grabe yung dumi. Yan, patuloy lang natin ng konti. Oo. Ano gusto mo? Very quiet place sa umaga dito. Time check is almost 9 o'clock. May sibat na rin tayo kasi may pupuntahan tayo sa pang location. So, magre-ready lang tayo guys. Kain tayo almusal din. Pakap na tayo. Pero malapit lang daw yung mga 7 kilometers from here. Easy peasy. Gutom na? Gutom na? Pichi, gutom na? Ito mabigat. All. Balik na. Ito po pala yung nasa family house. Oo. Ayun, lagi yun. Bakit? Hindi naman yung napulot ko. Napulot ko ba? Saan? Unan ma. So we are away now. Papunta naman tayo dun sa isang falls. Swimingan natin. So done na tayo dito sa H&B. So ano na yung horse. Nakasakay sa atin ang ating mga ibon, si Gigi at dalawang lovebirds natin. Ayan, nauna na sila. So, the good thing with this Seal 5 natin, which is very good on technology, is I can even on the aircon from here while I'm far away from the car. Yun talagang isang malupit sa kanya eh. So, buksan natin ang ating aircon. Yan. Oh. So, naka-turn on na yung aircon natin. So, we are here, palabas ng camp. So, ayan. Naka-turn on na yung aircon natin. Palalamigin niya na yan. So, tignan natin mamaya paglabas natin. Oh, sweet ni Chichi ah. Dito nakapwesto ah. Very sweet bird ka ah. Very sweet bird. Kasama natin yung mga kasama natin nag-camping. Isang parrot. Oo. Labas lang tayo dito. And later on, we can show to you guys kung paano natin pinalamig yung ating sakyan. Sige. So, hindi na natin na video kanina guys. Walang iya. Nakalimutan na naman natin. Pero dito tayo sakyan, malamig na. Pagdating natin is malamig na siya. Very, very easy cold start. So, punta na tayo doon sa puntahan ni guys. Let's go! Nakay-Missy Sombrero. So, dito tayo sa kung saan man tong falls na to. Pero tingin ko, it's a wrong move. Ano natin si Angelo. Anyari? Sabi tayo, dito ka, dun ako. Dyan na sa loob. 30 lang daw ang bayad, di na raw environmental. Entrance na lang daw. Sige. Dito ka, diyan ka. Okay. So, state of charge natin is 41. Dito tayo ngayon sa Bunga Twin Falls. Napatayan natin coming from H&B. So, 2.2 kilowatts. Naka 0.1 fuel tayo dahil naka HEV na tayo guys. Let's go. So, nandito na tayo guys. Sa kung tawagin ni The Falls of the Super Falls. Ayan, ang ganda oh. Walang tao. Tayo kakabilang ang tao dito guys. Look at that beautiful nature. The beautiful, nice. Ganda. So, dito tayo sa falls. Ito, malalim na rito. Oh. Yan, sa may tali na yan. Once na lumagpas ko dyan, malamig na. So time check is already 1 o'clock and it is Wednesday here in the falls. I don't know. Limutan yung pangalan ng lugar na to. Tayo nag-swimming, sama natin yung family nila. Hello. Ayaw mo yan! Okay ka
Ito, nga bawal jump dyan sa falls na yan kasi there are some accident happen. Pero as of this moment, kami lang ang tao dito. Okay, hawak ka na eh. Yeah, wala na yan. Bato na yan. Swimming muna tayo. Let's go! Ito, malalim na. Guys, malalim na dito. Uy, kuya! Lubog-lubog na dito. Uy, tama ka na! Ay! Kuya, andito! Andito ang aming din ngayon sa Bunga Falls! Andito ang aming din! Ito, malalim na dito. Guys! Nasa Ano gitna man ng niyo falls. Bunga Falls! Kasi ito ang bunga nilang dalawa. Ay, mama eh! Grabe yung karet, oh. Grabe yung tulak tayo! Uy, ano yan? Grabe! May crocodile! Ang ina siguro kung meron dito crocodile. Balik na. Lugi tayo sa mga to, mga naka-live vest. So, pauwi na tayo, guys. Ito na yung mahirap. Yung uphill. Yan, paakit naman tayo dun. So, napag-swimming na tayo. And now, it's time to go home. Patibayan ng tuhod to. Dito pwede sa mga matatanda. Kasi, mahirap umakyat. Woo! Si Mrs. nahihirapan. Let's go. Lapit lang naman yun ah. Ano na sila? Ano na sila? So, pauwi na tayo guys. And dito tayo. Natapos na tayo dito sa itong tawagin is The Bunga Falls. Dito na tayo. Going home. Oops. Alright. So, doon na tayo kila Angelo. Doon na tayo sa kanila. Kasi iba naman ang way natin doon eh. So, 40 SOH tayo guys. So, gumamit tayo ng gas kanina. Nag-HEB tayo. Naka-HEB tayo ngayon. So, let's see kung babawasan pa siya. Kasi para naman magamit yung ating gasolina at yung engine natin. Kaya gumamit tayo ng HEB. So nasa likod na natin sila Angelo. Alright, so drive mo tayo guys. So yo, what's up guys? Dito tayo sa bahay and dumating tayo 4:04. So umalis tayo dun almost 2 o'clock. Then nag-swimming pa kasi tayo dito sa Bunga Falls ba yung kung tawagin. Masarap naman, nice naman. So 2 hours travel, then sa bahay na tayo. So now it turns to 22%. So kumakain na yan ng gas. Definitely 377 coming from 435 na gas percent natin. So tignan natin, let's go guys. Patayin na natin itong walang kakwenta-kwentang usapan sa Senate na to. Time to switch off. So tignan natin kung ilan. 3.2, 1.3, 52.7. Total 1.3 lang gas natin in almost 2 hours. That's it. Alright. So guys, titignan natin yung engine nito ni Sail 5 Premium. What I observe is hindi siya sobrang mainit. Kaya mong hawakan yung mga parts. Ayan o. Hindi siya yung sobrang mainit. Ang laki pa naman ng pan nito. Grabe, parang pan ng aircon sa laki. Oh. Ito yung radiator niya nasa loob. Nga lang, hindi ko makita yung radiator cap. Wala siyang yung cap ng radiator. Kung iti-twist natin yung camera, I'm gonna check it inside. Wala yun. Hindi ko makita dyan yung radiator talaga. Ito pa yung ibang ano niya.
Hindi ko na kung baterya tong ano nito o motor to eh. Motor ng CBT. Then, I don't know if this is the fuel. Ito yung pinaka-piston niya. Nandito yung piston ito. Ito yung piston. Tama. So, nandito yung langis. So, wala siya mga belt na makikitang belt kasi nga ECBT siya. So, ito yung engine bay ng ating sasakyan. Yan. Ayan yung loob. Ito, hindi ko alam kung ano yun. Pero hindi siya mainit guys, promise. Galing at sa biyahe to, kabubukas ko lang ito. Normally, hindi ka makakaganitong posisyon eh. Ganito ginagawa ko. Yung mga ganito sa init. Ito, hindi. Hindi mo nararamdaman talaga yung init niya. Galing-galing ng temperature cooling nito. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung engine natin. Alright, pakabanan natin yan maya-maya. Tignan ko lang. So hanggang dito lang ating vlog guys. Please follow my YouTube channel, Bihero TV. So almost how many kilometers ang inabot natin? Almost 100 plus kilometers. Hindi ko maalala. Later I'm gonna check pag edit natin. I'm gonna show it to you guys. So please subscribe, follow, like my channel, Bihero TV. If you don't want to subscribe, please just hit like for my algorithm. Thanks for watching guys. Peace.